Hello people! Good morning! Mag-vlog ako today kahit hindi man ako nag-upload, pero mag-vlog ako because today is July 10th of 2024 and mag-alas 10 na, mga 9:45 na, mga ganon. And in 15 minutes, aalis kami kasi today is kailangan kong dalhin si Roberto sa hospital because ooperahan yung shoulder niya. So, kailangan kong ihatid siya dun kasi ganun talaga. Nag-ano lang ako, nag-half bath lang ako kasi ayun, namabaga yung mata ko because of the pollen. Chinika ko lang, pero nag-half bath lang ako kasi nagmamadali ako. Naligo kasi ako, di kami makakaalis ng alas 10. So, half bath na lang muna tayo. Kasi may lakad din naman kasi ako mamayang hapon. So, mamaya na lang akong maliligo. Di ba, pati yun, shinare ko sa inyo. But, ay, nakalimutan mag-moisturizer, kalain. But, ayun nga, operahan yung balikat niya, shoulder, dito. Kasi, mga few weeks ago, hindi nga na magalaw to, masakit. Na-operahan na yan dati, matagal na, mga 15 years ago na daw. So, ngayon, ewan ko nangyari, kailangan siyang i-revise, kailangan siyang ulitin. So, magsistay siya doon ng 2 gabi. Balik ngayong gabi, tapos hanggang bukas ng gabi. So, sa Friday ko siya susunduin. So, ayun. And dito naman kasi sa Swiss, hindi na makatulad dito ng Pilipinas na yung mga pamilya nandoon sa may kwarto, diba? Dito kasi hindi. Dito kasi bisita-bisita lang. So, yun. Ibang-iba. So, nahatid ko siya doon. Sasamahan ko siya saglit. Tapos, yun, operahan siya ng 1:00 ata, something ganun. Ang mga 1:00 yung schedule ng opera niya. So, yun, balikan ko siguro siya doon mamayong gabi. Wala naman akong gagawin eh. Siguro babalikan ko siya, para may kasama naman siya. Tapos birthday pala ni Ate Fel today. So, mamaya, makikita kami ni Ate Fel. So, ayun. Naawa ako dito. Awa ako sa kanya. Ayaw niya mag-isa dun. Kung pwede ko lang samahan to, sinamahan ko. Hindi man ako pwedeng sumama dun. Hindi naman katulad sa atin na pwedeng matagal yung bisita mo. Dito kasi oras-oras lang naman yung pagbisita. Di ba sa atin, anytime. Pwede pa hang yung pamilya mo yung mag-aalaga sa'yo, di ba? Dito kasi hindi pwede. So, wala tayong magagawa. Pero, yun ang itsura ng atin yung walang ligo. And, ayan lang. Nag-t-shirt lang ako kasi warm naman siya, although makulimlim. So, ready na ako. Ito na to. Hindi na ako mag-aayos kasi okay na yan. Niready ko na rin pala yung bag niya. Ayan. Ayan yung dadalhin niya kasi, ilaw. Kasi ano naman, hindi nga naman kailangan ng mga damit na madaming damit. Higaan namin, hindi ko pa naayos. Naglagay lang ako para just in case, diba? Naglagay ako ng shorts, nung ano, yung suot naman nila dun yung hospital dress, diba? So, naglagay lang ako ng ano niya, ng shorts niya, and plus yung mga favorite t-shirts niya kasi medyo may pagka-maarte to eh. Okay. Ayun na, nag-lip shiner lang ako. Lip gloss. Kasi, nagtutuyo yung lips ko. Okay, I am ready. I-prepare ko muna yung gamit niya ha, and then I'll see you mamaya. Esto parado. Roar. Ito lang yung dala-dala niya. Andun yung mga pinako na gamit niya. Tapos ito, dala siya ng laptop para daw pag na-board siya, pwede siyang manood ng mga series na dinownload niya. So, ayan. Siya yung magdadrive. So, ayan ang outfit ng maghahatid. Actually, hindi maghahatid. Oo, maghahatid. Ha! Mana? Nag-wash ako kahapon nitong sasakyan. Pamiria. Winash ko to kahapon, mano-mano. Basish? Aha! Dito na kami sa hospital and umuulan.
Hast du die Autoschluss so? Dito yan. Dito kami sa Lindenhof. Muulan. Messy. Muulan. Ulan. Ito na. Pasok na kami. Andito na kami sa loob. Andito si Roberto sa loob. Kailangan niya kasi pumasok muna dyan. Yung mga patient, kailangan muna dyan. Tapos, andito yung entrance. Andito yung reception. So, ayan. Ito yung itsura dito. Tapos, mamaya sasabihin kung saan na siya pupunta. So, sasamahan ko muna siya. Good. Andito na kami sa kwarto niya. So, ayun. Gusto niya ba mag-room tour tayo? Ito yung private room ng Lindenhof. And hindi siya natutuwa kasi yung dati kasi nung na-confine siya, maganda yung room niya. And ngayon, hindi siya natutuwa. So, ito yung kwarto. Ayan yung pintuan. Tapos, ito agad. Yan yung higaan niya. Tapos, may table dito. Ayan, mga machine. May TV doon. Pwede daw siya manood ng TV. Tapos may cabinet dito. And ito na yung toilet niya. Kawawa naman to. Walang tutulong sa kanya. Ayan yun. Ayan. Chore. Tapos dito pag maliligo siya, may upuan. Ayan. Hindi siya natutuwa sa view. Dala-dala niya yung laptop niya. Tapos ito yung may mga pa freebies. Ayan, hindi siya natutuwa sa view. Gusto niya yung sa kabilang side. Kasi doon yung maganda yung view, yung lake, not lake, river ang view. And walang available. So, hinihintay ko lang, ayan. Ayan. Nee, ik word een beetje aan die komt. Weet je, er moet die splitsen later. Ja. Sabi niya, hindi ko na daw kailangan maghintay dito. Pwede na akong umalis. So sabi ko, aalis ako pag dumating na yung may mag-inject kasi sa kanya. Parang injection na daw siya. So maghihintay mga 10 to 15 minutes bago pumunta mag-inject. So sabi ko, after umalis na mag-inject siya ka na ako aalis. So, ayun. Tinan nyo to. O, diba? Di siya natutuwa sa bed. Maliit daw. Arty-arty. Ito yung private lang to ha. Iba pa yung sa half private. Tapos sa mga basta. Ciao, ciao! 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 DVD! Ciao, ciao! Palabas na ako. Pupunta na ako sa parking lot. Andito na ako sa sasakyan. Aray! Dito din siya umuulan. Dito yan, oh. Yan. Ito yung pangalan ng hospital. Lindenhof. Okay, so let's go. Dito na ako sa sasakyan, pero dami ko pang kailangan i-adjust dito since si Roberto yung nag-drive kanina. Alam niyo, mas kinakabahan pa ako kay Roberto kaysa sa kanya. Siya chill-chill lang siya. Okay, ngayon is kailangan ko magpagas kasi nakalagay dito 79 km na lang yung gas. So kailangan ko magpagas. And mamayang gabi babalik ako dito kasi ooperahan si Roberto ng 2:30. Tapos syempre, di man siya agad makakalabas ng operating room. So mga 6 na siya tapos makakalbalik dun sa kwarto niya kasi hindi naman siya doon ooperahan eh. Bale, after niyang operahan, ibabalik siya doon sa kwarto pinakita ko sa inyo kanina. So ang bala ko, pupunta ako dito ng mga alas 7 ng gabi para bisitahin natin siya. Tapos sabi niya, pag may nakita daw akong strawberry, bilang ko siya ng strawberry. So, yun ang gagawin natin ngayon. Pero ang tsaka ko. So, uwi na muna tayo. Magpapagas bago tayo umuwi, okay? Tapos pupunta pala ako ng grocery shop kasi kailangan ko bumili ng ingredients for pansit. So, ayun lang. And I'll see you mamaya. Kakatapos ko lang magpagas. Andito pa ako. Paalis na ako ngayon. Bibili ako ng strawberry. Eto. Ayan yung strawberry.
On voit que c'est une activité avec ça. Grüezi. 2 Erdbeeren. Merci. Ja. Merci vielmals. Danke. Oh, pala. So, wala. Ade, merci. Ade. Gulo-gulo ko. So, nakabili na ako ng 2 strawberry. 2 lang. Para tag-isa kami ni Roberto. Ang lalaki ng strawberry ngayon. Season na season kasi. Pero syempre, kakain na ako agad. Tignan niyo kung gaano kalaki. O, yun na yung strawberries na sa unahan na. Andito na ako sa grocery sa dinner. Dito na ako mag-grocery. Konti lang naman yung bibiling ko. Aray, dito. Okay na yung parking ko. Okay ba yung parking ko? Okay naman. So, okay. Bili na tayo. Pang pansit lang yung kailangan ko eh. Naabutan ako ng closing. 15 minutes na pala silang close. Kakainis naman. Ang layo pa naman ang susunod na grocery dito. Kailangan ko ba yon yung bibilin ko? Hindi naman, mamaya ko na lang yan bibilin. Aalis naman ako mamaya, diba? Ba yung tsura ko? Mamaya ko na lang bibilin yun kasi bukas ko pa naman kailangan and mamaya din naman kasi kailangan kong umalis. So. Kasi yung next na grocery dito, malayo-layo pa. Ano pa yan? Nakakainis. So anyway, uwi na tayo. Uwi na. Let's go. Ay nako, close na. Hindi ko na abutan. Ay, yung strawberry. Huwag kang matatapon. Okay, I'm home. Dito na ako sa bahay. Mag-aalas 2 na and hindi pa rin ako nakakaligo. Magkikita kami ni Ate Felisa. So, wala akong choice kundi umalis nang walang ligo. Hindi pa ako kumakain. Wala pa akong kinakain ngayong araw. So, doon na lang ako kakain kung saan kami magkikita ni Ate Fel. So, magba-blush on lang ako kasi wala nang akong ligo, wala pang blush on, diba? Yan. Kausap ko si Roberto kanina, nag-video call kami. So, yun lang, chinika ko lang. Okay na yan? Birthday ni Ate Fel today. 62 na si Ate Fel, pero walang celebration kasi meron siyang appointment kayo sa doctor niya. So, ang gagawin namin is tomorrow na lang. Plus, the weather today is hindi nakiki-cooperate. Hindi maganda ang weather. So, much better na lang daw na tomorrow. Okay na to, magkakulay lang labi ko. Okay, let's go. Kasi baka malate na naman ako. So, okay. Wala pa ako ditong 20 minutes sa bahay. So, let's go everyone. Magdadala ako ng jacket. Nakahanap din ako ng parking ko. Pasok ko na sana ako eh. So, nakahanap ako. Ngayon, pupuntahan ko na sa Ate Fel. Malaki ba yung operasyon? Dito kami nagkape-kape lang. Kasi birthday girl na naka-pink. Uwian na.
Pabalik na ako sa sasakyan ko. Sana wala akong penalty. Wala naman. Ay, buti na lang wala. So, okay. Andito na ako. Nakaalis na ako sa parking and wala akong ticket. Buti na lang. So, ngayon pupunta ako ito sa may Aldi kasi kailangan ko bumili ng repolyo. Repolyo lang. Pang pansit ko bukas. Hindi lang repolyo ha. I mean, vegetable for pansit. So, let's go everyone. Hindi ako magdadala ng bag para wala akong makatumbit-bet. So, ano na lang, key. Dali ko na lang bag ko. Bago isip ko. Para wala na akong hawak-hawak. Okay. Kuha tayo ng bell pepper. Yung iba-iba kulay para maganda tingnan. And kailangan ng carrots. Okay, carrots tayo. Okay. Ito nasa ilalim. Okay, carrots. Cabbage. Kailangan natin ng cabbage. Yan lang. Magbayad na tayo. Ito na. Pabalik na ako sa may sasakyan. Ito lang yung binili natin. Pero ang binayaran ko is 26 Swiss franc. So, nasa 1.5 sa pera natin. Ayan lang. Ibalik ko lang yung trolley. Balik natin yung trolley. Andun pa oh, layo. Nakalimutan ko yung yung repolyo. Wala kasing repolyo dun sa unang pinagbilhan kong grocery. So, dito ako ngayon sa Migros. Bibili tayo ng repolyo. Repolyo lang talaga yung kulang. So, let's go. So, andito na tayo sa bahay. Ayan. Tawag nito. Akala ko kanina cabbage lang nakalimutan ko. Pati pala yung beans. So, bumili ako ng beans. Tapos yung banana. Yan lang. Yung binili ko kanina. Hello everyone. Batang labo. 6:50 na and aalis na ako. Puntahan ko si Roberto. So, nagdala ako ng, nakikita nyo ba? Strawberry. Kasi gusto daw niya ng strawberry. So, yun nga, 6:20 na, 6:15, 6:20. So, alis na tayo kasi mga 35 minutes to 40 minutes pa yung driving ko. So, Ja, ja, das kann sie nicht. Oh, jetzt kommt die Schätze. tingnan nyo. Ito, in order ko, take out. Tapos yung bread na yun. Kasi itong lalaki to, napaka-arte. Ito daw yung food. Vegetable soup. In order ko, take out, take out. Tapos yung tinapay na yun, ayaw niyang kainin. Tapos ito nga, vegetable soup, ayaw niya. Ito yung binili kong strawberry kanina, diba? Ayan yan. Paglabas ng lift, dito yung kwarto niya agad. Pabalik na ako sa parking ngayon. Uwi na tayo kasi tapos na yung visiting hours nila. Tingnan nyo, ang tahimik dito. Mag-8:30 na. Pero maliwanag pa rin. So, uuwi na ako kasi hindi ko dala yung reading glasses ko. Sobrang labo kasi ng mata ko sa gabi. May pagka-bulag ako pag gabi. So, uuwi na tayo. Doon yung sasakyan ko. Ayun oh. Ayun. Yun yung hospital sa likod. Tapos, may chika pala ako. Dapat 2 gabi siya magsistay dito, diba? Dapat sa Friday ko pa siya kukunin. Dapat sa Friday ko pa siya susunduin. Tapos, kanina, sinabihan siya na pwede na daw siyang umuwi bukas. Tapos, nung dumating ako kanina, kinausap ako nung nurse tsaka nung doktor kung parang pinapayagan ko na pwede na siya umuwi bukas. Parang ganun. So sabi ko, kung hindi naman magiging risky, mas okay siya sa bahay, diba? Kasi parang hindi siya ma-board. Tsaka alam nyo na yan. So, pwede na siya umuwi bukas. So, susunduin ko siya bukas ng umaga dito. So, mababago ang plano for tomorrow. Kasi dapat tomorrow is yung celebration nung birthday ni Ate Fel. Magkikita kami ni siya ng 10:30 doon sa may train station. Susunduin ko siya. Pero since susunduin ko si Roberto tomorrow, mababago siya. So, wala na problema doon. Siyempre, susundin ko si Roberto, no? Maintindihan naman ni siya yan, tsaka ni Ate Fel. So, anyway, everyone,
Exactly 8:30 na and I am ready to go home. So see you sa bahay! Hello people! Kakarating ko lang ng bahay. Ang oras is 9:02. So, ayun. Ito na ako sa bahay. Yun lang. Aray. Pahinga nga ako saglit. Kakapagod. Ito na ako ginawa ngayong araw kundi mag-drive. Si Roberto, bago ako umalis doon kanina, pinakain ko muna siya kasi medyo nahihirapan siyang kumain kasi ngayong braso niya, hindi niya magalaw. So, kailangan ko siyang pakainin. Kailangan natin siyang subuan kasi kung hindi, ayun. Tapos, napaka-arte pa. Tumawag sa akin. On the way na ako noon tumawag siya sa akin. Hindi daw niya gusto yung food. So, ako naman, pinuntahan ko yung gusto niyang restaurant. In-orderan ko siya ng food. Tapos, dinala ko sa hospital. So, yun yung kinain niya. So, yun lang. So, ayun. So, ayun nga, 9:02 na. And I think mahaba na tong vlog na to. So, I think close ko na to, ha? Kasi, para sure. So, anyway, everyone, mag-vlog ako tomorrow kasi susunduin natin si Roberto. Okay? So, see you sa tomorrow na vlog, okay? Bye! Kailangan ko na rin maligo. Bye, everyone! Bye!